righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without Bismillah, fulfilling his tasks with perfect taqwa. Devout is he who supplicates to Allah intensively, whose heart is merciful, tender and kind. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Ngayon mga kapatid ay ika-21 ng gabi ng buwan ng Ramadan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru Laylatul Qadr fi ashr al-awakhir. Sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Sinasabi ng ibang mga scholar, nagsisimula na pwedeng hanapin, abangan ang Laylatul Qadr pagkatapos ng Salatul Maghrib. Pero sa pinakamadalas na pagkakataon, sa pinakatamang ulat, ito ay nasa mga huling bahagi ng gabi. Wallahu ta'ala a'lam. So sinasabi lang doon na hindi natin basta pwedeng pabayaan ang oras ng mga gabi kahit na Maghrib o Isya ay hindi tayo gumagawa ng kabutihan o pagsamba. Maaring nandun ang Laylatul Qadr, wallahu ta'ala a'lam. At ito ay abangan nyo sa mga witir, 21, ngayon, 23, 25, 27, 29. At ang hikmah sa paglilihim nito ay para mapagsikapan natin ang higit na pagsamba sa mga natitirang gabi na ito ng buwan ng Ramadan. At hinihikayat natin ang lahat na magsagawa ng i'tikaf, magsagawa ng pagsamba, pagbabasa ng Quran, pagpaparami ng dua. Sabi ng ating mga ulama, wala banggit natin nung nakaraan na merong Baitul Ma'mur na doon ay merong si Allah subhanahu wa ta'ala mga nilikha na mga malaika na hindi natin mabilang sa sobrang dami. At meron doon mga malaika na simula ng ginawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasudyod lang at nagsasabi lang ng Subhana Rabbiyal A'la, yung ginagawa natin. At meron din nakaruku lang na nagsasabi ng Subhana Rabbiyal Azim. Simula nang nilikha sila hanggang araw ng paghuhukom. At bago gunawin, bago sila sirain, titigil sila sa sujud, titigil sila sa ruku, at magsasalita sila, Ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, hindi ka pa namin nasamba ng tunay na pagsamba na nauukol sa iyo. Ilan kayang Subhana Rabbiyal Azim yun? Ilan kayang Subhana Rabbiyal A'la yun? Napakarami. Pero tayo siguro sa 30 minutes mong pagsujud o pagruko, mahihilo ka na. Pero sabi nila, Ya Allah, hindi ka pa namin nasamba ng pagsambang nauukol sa iyo, Ya Allah. Sabi ng ating mga ulama, sa lahat ng ginagawa natin pagsamba, meron lang tanggapin si Allah sa iyo na 2 rakaah, 2 lang. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Mas malaki pa yun, gantimpala na yun, kaysa sa mundo at anuman nilalaman ng mundo. Pag may tinanggap sa Allah na 2 rakaah sa ating mga pagsamba. At hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway mapagtagumpayan natin ang mga pagsambang ito. Amin ya Allah. Tayo ay umabot sa hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nabanggit natin ang kasaysayan tungkol kay Abu Ayyub al-Ansari na kung saan doon tumuloy ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At matatagpuan natin sa mga chapter ng sira o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano ang kanyang mga ginawa doon sa Madina. Pagdating doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung mga priority niya niyang ginawa? Of course, marami siyang ginawa. Pero tingnan natin, ilagay natin sa summary para madali natin matandaan. Bullet. Una, ang unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masjid. Na kung saan inaagaw pa yung kamelyo niya, kung saan siya titira, sabi niya, Dha'uha fa innaha ma'mura. Hayaan niyo siya kung saan siya titigil, at pagtigil ng kamelyo, doon tinayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang masjid. Sinasabi na binili niya yun sa 2 yatim, sa 2 ulila
ng halagang nakasasapat ng panahon na yon at may mga puno doon at sinimulan nila ang construction doon at sinama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang dalawang hujra o dalawang kwarto para sa kanyang dalawang asawa. At nilagyan ito ng, isinakto nila ito sa qibla at nilagyan nila ito ng 3 pintuan. Maraming detalye ang patungkol sa masjid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hinihiling ko sa lahat na naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapunta doon. Amin ya Allah. Pagkatapos may isagawa ang masjid, ang kasunod nito, naramdaman ng mga Muslim ang salatul jamaah. Subhanallah. Salatul jamaah, ito na, wajib na. Magsala na kayo sa masjid. May masjid na eh. Magsala na kayo sa masjid. Dito sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muntik ko sunugin ng mga bahay ng mga taong hindi nagsasala sa masjid. Dahil naawa lang ako ika sa mga babae at sa mga bata. Dahil sa hindi nila pagdating sa masjid ng salatul jamaah. Wajib. So na-imagine nyo, unang pamayanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagtatag ng masjid na andun ang kanilang mga kabahayan, kailangan magsala kayo sa masjid ng 5 beses isang araw. Naiulat din yung bulag, ya Rasulullah, wala akong makitang maggagabay sa akin papunta sa masjid. Dahil ako ay may kapansanan, ako ay bulag. Sabi, pinahintulutan kang hindi na pumunta sa masjid dahil may kapansanan ka. Papaalis na itong bulag na ito. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adhan, narinig mo ba yung adhan? Opo ya Rasulullah, faajibhu. Kung ganoon, magsala ka ng jamaah sa masjid kung narinig mo yung adhan kahit na ikaw ay bulag. Masya Allah. Sinong kakompetensya natin? Sino ang basihan? Yung bulag. Para hindi magsala ng jamaah ang isang Muslim sa masjid. Kaya para sa mga nakatira sa tabi ng masjid, sinasabi ng ating mga ulama, pag nagsala ka ng sarili mo na sala at hindi ka sumama sa jamaah, fasalatuhu batila. Batal. Pag hindi ka sumama sa masjid sa jamaah at meron kang jamaah, maliban kung ang sinasalahan nila doon ay nagsishirk sila, may bato sila, may sinasamba silang iba, pero hindi, wala. Malaking paghihikayat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsasala sa masjid. Binayaulat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng salatul fajar ay tinitingnan niya yung kanyang mga jamaah at hinahanap niya kung sino yung kulang. Masya Allah. So naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magiging matuparin sa tungkulin ng pagsasala sa masjid ng jamaah. Ganon din, nung nagkaroon ng masjid, meron ng talabul ilm. Meron ng mga mahilig mag-aral sa masjid. Meron akong babanggitin isang kwento. Tingnan niyo yung word na ginagamit nila. Ito yung mga unang mga ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, faqad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawawala namin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit nawawala? Parang gamit siya. Parang gamit, nawawala namin siya dahil sobrang na-miss namin siya. Gusto namin makapakinig ng bagong aral, wala siya, hinahanap namin siya. So, ang ginawa namin, hinanap namin siya kung saan-saan. Bakit? Kasi naghihintay kami sa masjid. Baka may bagong revelation, baka may bagong wahyu, baka may bagong sasabihin, baka may bagong... Isa sa naghanap si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at nakita niya yung bakod, isang bakod na daanan niya na nakabukas. Sabi niya, parang may tao sa loob. Baka nandun ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pinasok niya yung katawan niya dahil siya ay mapayat. Pagpasok niya ng katawan niya, tumunog yung bakod. Narinig mula sa loob. Ang sabi ng tao sa loob at siya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abahar. Abu Hurairah, ikaw ba yan? Sabi niya, opo ya Rasulullah. Bakit? Ya Rasulullah, yung mga kapatid sa masjid, naghihintay. Subhanallah, tingnan niyo. Naghihintay sila, gusto nila ng lecture. Ginagamit ko yung mga modern terminology natin. Ya Rasulullah, gusto ng lecture. Sana mangyari yan dito, subhanallah. Sana mangyari sa mga masjid na may naghihintay ng mga jamaah dahil gusto makapakinig ng lecture. Amin ya Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, dalhin mo itong tsinelas ko, palatandaan na nakita mo ko, at ikaw ay magturo sa kanila. Pagdating mo doon, sabihin mo, man syahida, man qala la ilaha illallah khalisan liqalbihi, dakhala al-jannah. Dalhin mo yung tsinelas, ebidensya, nagkita tayo. At sabihin mo kung sino magsabi ng la ilaha illallah,
Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Taos sa kanyang puso, siya ipapasok sa paraiso. Tuwan-tuwa si Abu Hurairah, dala-dala niya yung tsinelas niya, pabalik siya ng masjid. Sabi niya sa sarili niya, ako ang sugo ng sugo ni Allah. Masya Allah. Sugo ng sugo ni Allah. Pero kung ikaw, susundin mo rin yung mga hadis, ikaw ay sugo ng sugo ng sugo ng sugo ng sugo ng... Di ba? Lahat tayo. Pagka tinatangan mo yung responsibilidad na ikaw ay gusto mo magturo sa mga Muslim, wallahi literally, ikaw ay sugo ni Allah. Sugo ng sugo ni Allah. Kaya lang, sa daan, nakasalubong niya si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, saan ka pupunta? Nakita ko na Rasulullah, ito yung tsinelas niya. Oh. Sabihin ko daw sa mga naghihintay sa masjid, kung sino magsabi ng la ilaha illallah, taos sa kanyang puso, papasok sa paraiso. Pinigilan siya ni Umar, padarabahu. Kilala na natin si Umar. Malaki siya. At hindi pwede. Balik. Sabi niya, utos to ng Rasulullah. Hindi, pupunta tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagbalik nila doon, sabi ni Abu Hurairah, ya Rasulullah, pinigilan po ako ni Umar. Tingnan natin kasi may gusto akong i-explain dito. Alam kong yung iba sa inyo narinig na ito, pero kailangan ko itong ulitin. Pagdating nila doon, sabi ni Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, nangangamba ko doon sa mensahe. Mali ba yung mensahe? Tama. Nangangamba ko na hindi nila maunawaan ng tama. Ang mga tao sa masjid noong panahon na yon, nagsasagawa ng ibada, nagsasala, nagpapasting, nagdidikir, nagsasadaka, sumasamba sila doon. Baka pag ibinigay natin yung mensahe na yan, tumigil sila sa pagsamba at umasa na lang dyan. Saan? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, papasok sa paraiso. Baka sabihin ng iba na mali umunawa, hindi na ako magsasala. Ang sasabihin ko, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, paraiso. Fasting, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. Sadaka? Hindi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. Kasi sino nagsabi? Abu Hurairah, may tsinelas pa eh. At ito pa masama. Baka gumawa ng haram. Magzina, magnakaw, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. Kahit magnakaw. Magshabu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. Tama si Umar, hindi. Wallahi, tama si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, baka mali nila maunawaan pag walang sapat na paliwanag. Kaya dalawa ang Muslim na tinitingnan natin sa sitwasyon na yon, at ganun din ngayon. Ang tulad ni Umar na nag-aalala sa iba, at ang tulad ng mga hinihintay doon na inaalala pa. Kaya napakagandang tanong yan sa ating lahat ngayon dito. Ilan ang tulad ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na nag-aalala para sa lahat, at tayo ba ay kabilang sa inaalala? Inaalala pa ako, hindi pa ako tulad ni Omar. A'udhu billah. Ilan taon ka na Muslim? 16 years. Inaalala ka pa rin? 16 years. Kailangan ka pa paalalahanan. May sala tayo Asr, tuwing 3 to 4 yun. Nag-aadan, tapos pupunta ka na. Guwudo muna bago 16 years ka na Muslim, ganun ka pa paalalahanan? A'udhu billah. Mga kapatid sa Islam, ito, gusto ko lang paramdam sa atin ang senaryo doon sa Madina ng unang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung masjid, nag-aral sila, nagsala sila ng jamaa, ipinatupad nila yung, ito ang Islamic community. Ito, pag gusto mo maramdaman ang community ng Islam, tumira ka sa masjid. Magsala ka sa masjid, magkita-kita kayo sa masjid, mag-aral kayo sa masjid, yun ang pamayanan ng Islam. Pag wala yun, hindi yun Islam. Ang pangalawang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'akhat, ang pagkakapatiran. Masya Allah. Alam nyo, ito yung libro ko, Rawdatul Anwar. Yung ginagamit ko, tumigil sa page 91, naputol. Hinanap ko yung nawalan ng humigit kumulang 10 page, at yun yung brotherhood. Tapos meron akong backup, nakikinig ako ng lecture sa CD, doon din, parehong chapter, magkasabay. Nakurap! Saka na lecture ko tungkol sa kapatiran. Ganun talaga kahirap pag tungkol sa... Bakit nawawala yung chapter ng brotherhood? Subhanallahil azim. Buti na lang, meron pa isang libro sa baba. Pero anyway, maraming hindi naging madali para sa kaalaman natin ang trabaho ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagtibayin ng kapatiran ng mga Muslim. Tandaan natin, nasa panahon na tayo ng Madina. At sa panahon ng Madina, magiging sunod-sunod ang digmaan. Kung mahina yung kapatiran nila, hindi sila pwedeng isabak sa digmaan. Tama ba ako? Hindi. At isa pang dapat natin maunawaan,
sinabi natin na ang Madina bago pa ang Hijra ay merong dalawang malaking tribo na mag-aaway, Al-Aus kaka Khazraj. Away to ng away ng away. At sariwa pa ang kanilang mga away nang dumating doon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katatapos-tapos lang. Kaya yung sinasabing ang unang hakbang ng muakha, ng pagpapatibay ng kapatiran, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyang partner ang Muhajirun at Ansar. Napakilala ko na sila sa inyo nung nakaraang araw. Muhajirun, Ansar, dalawang klaseng Muslim. Lahat ng Ansar, inaatasan ko kayo na kumuha ang bawat isa sa inyo ng partner niya na Muhajirun. Magpartner. Kayo ang mag-aalaga sa kanila dito sa Madina. Dahil umalis sila, wala silang kahit anong dala, maliban sa damit nila, at kayong maggagabay sa kanila. Kung titingnan natin, pag nagsama-sama yung mga Muslim sa mga gathering, sa mga event, palagi nagkakaroon ng grupo-grupo. Pag 1,000 crowd, makikita mo yan. Ito, mga Tausug, mga Maranao, dun, Cotabato. Maski pumunta kayo sa mga community ng mga Muslim community sa Metro Manila, pirming yung isang street na yan, puro Maranao yan. Yung isang street na yan, puro Tausug yan. Yung isang street na yan. Itong gustong iwasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinong sasalo sa Muhajirun pagdating nila sa Madina kung ganti ugali nila? Nakuha niyo maaral? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila pwedeng magkakasama taga Makkah at kayo taga Madina, hindi. Kumuha kayo mga taga Madina, alagaan niyo sila. Ito ang muakha, ito yung pakikipagkapatiran. At natanggal talaga nila yon. At may famous na nangyari si Abdurrahman bin Auf, Muhajirun, galing Makkah, at napakilala sa kanila kung sino yung kanyang partner. Ang sabi ng kanyang partner, ako ang magiging partner mo, magiging gabay mo dito sa Madina, at hahatiin ko yung kayamanan ko, subhanallah. Hati tayo sa kamayamanan ko, at meron akong 2 asawa, papakita ko sa iyo, kung may magustuhan ka sa kanila, itatala ko at subhanallah. Itatala ko, iiwalayin ko at pakasalan mo. Hindi, sabi ni Abdul Rahman, dullani ila suq. Ituro mo sa akin yung palengke at akong bahala sa sarili ko. Ito si Abdul Rahman bin Auf, tinuro yung palengke at unang araw, 2 araw, 3 araw, nagnegosyo kaagad. Nung sumunod na mga araw, pagkatapos nila magsala, kasama niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nagdikir. Nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yun, damit niya merong mancha. Sabi niya, na paano yan? Ya Rasulullah, mancha po ng pabango, nagpakasal kasi ko. Nagpakasal ka na kaagad. Yung Muhajirun, kalilipat lang nila sa Madina. Ang tanong, pero kung sa iba sasabihin ito, magagalit. Ba't di ko alam, di mo ko inimbitahan, kala ko ba close tayo? Pero hindi yun. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tika, saka kumuha ang pera. Masya Allah. Si Abdurrahman bin Auf, napakagaling na negosyante. Unang araw, 3 araw, 5 araw, nakaipong kaagad siya para pera, pampakasal at hindi niya kailangan ng magarbong kasalan tulad ngayon. Ngayon, kalahati ng buhay ng tao, mag-iipon siya para sa gagastusin sa kasal. Kalahati ng buhay. At gagastusin nila sa isang araw. Asan ang baraka? Nakaipon siya ng konti at nagpakasal sila. At pagkatapos nila magpakasal, nagdua ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Allahumma barik lahu fi malihi wa ahli. Ya Allah, biyayaan mo siya sa kanyang kayamanan at sa kanyang asawa. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlim walau bisya. Magpawalima ka kahit isang tupa. Nagpawalima siya, nagdua ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abdurrahman bin Auf, pagkatapos ng dua ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakadali ng pera. Kung may uupuan ako, may lalabas na ginto. Dahil sa dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naging kabilang siya sa pinaka mayayaman doon sa Madina. Last. Ulitin ko. Masjid. Nagsala sila ng jamaa, nag-aaral sila sa Islam. Muakha. Makikipagkapatiran, ukuwa, pinatibay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo, ta'sis al-mujtama. Politika. Pinatibay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tinatag niya ang pamayanan niya doon at nagkaroon sila ng sistema. Dito dumating yung mga pagbabawal,
bawal uminom ng alak, bawal ang pumatay, bawal ang ganto. Pinatibay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patakaran doon sa Madina at makikita natin yan, mapag-aaralan natin yan unti-unti inshallah. Pero meron akong ditong gustong banggitin. Sinabi natin na Al-Aws as Khazraj ay katatapos lang ng kanilang digmaan nang nagpunta sila sa Madina ng 11th ng pagkatapos ng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nasusubaybayan nyo? Nung nagpunta sila doon, yung mga taga-Madina, yung 6, sariwa pa yung pagkakatapos ng digmaan at nangamatay ang kanilang mga pinuno dahil sa gera. Okay? So, ibig sabihin, wala pa silang mga leader. Merong isang tao doon, nung wala pang leader, siya yung napipisil na maging pinuno. Ang pangalan niya ay Abdullah bin Ubay ibn Salul. Barakallahu fik. Itong taong to, siya sana yung gagawing leader. Kaya lang, nangyari yung pagpunta nila ng 3 sunod-sunod na taon sa Makkah, Bay'atul Aqaba, Bay'atul Aqabatul Ula, at Athaniya, yung kasunduan sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa naghijra, lahat-lahat. Sa madaling salita, naudlot ang pagiging pinuno niya, sabihin natin ganito, termino. Muntik siya maging hari ng Madina. Hindi siya isang tribo, sa dalawa, sa Aus at Khazraj. Pero nangyari itong Islam, Muhammad, itong Hijra, at dumating yung mga Muslim, gustong-gusto nila si Muhammad, hindi siya naging leader. Kaya galit na galit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At dahil doon, ayaw niya maging Muslim. Pero nag-Muslim siya. Meron tayong pangatlong karakter na dapat maunawaan. Sa Surah Al-Baqarah, pinakilala niya Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian ng mananampalataya, mu'min. Kasunod, ang katangian ng kafir. At pinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian ng munafiq. Ito ang katangian na pinakakamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala at madalas natin ito mapag-uusapan. Kaya binanggit natin si Abdullah bin Ubay ibn Salul, Rasul Munafiqin. Siya ang ulo, siya ang pinuno ng mga munafik at makikilala natin ang kanilang mga gawain sa mga susunod na araw. Bukas, mag-ready kayo, pupunta tayo ng Badar. Malikabok doon, so magbaon kayo at inshallah pag-aaralan natin ang unang malaking digmaan na naganap sa reliyong ito. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says, one day shall you see the believing men and the